Amen. Isa naman pong pinagpalang araw sa ating lahat. Alam ko po na ang araw na ito ay plinano po ng ating Panginoon at alam ko po na sa araw na ito ay meron pong nais gawin, ipaalala ang ating Panginoon, sabihin ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon nga po ay magpapatuloy po tayo sa tema ng ating pong pinag-aaralan sa buwan na ito. Ito po ay pinamagatang Journey of Faith. Kakibat po dun sa Transforming Lives, Restoring Hopes po natin. Bawat isa po sa atin ay magkakaroon po ng lakbayin sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon. At natutuwa po ako na makita yung listahan po ng mga mensahe ng ating mga misanghero sa buwan na ito. Gaya po sa unang linggo, si Sister Micah po ang nag-discuss noong how to get from here to there. So, paano po tayo magkakaroon ng pagbabago mula sa kinalalagyan natin doon sa plano ng ating Panginoon. Nung pangalawang linggo po, si Pastora Beth po, how to overcome obstacle. Ang bawat isa po sa atin ay dadaan sa mga pagsubok, kabahagi po ito ng pagiging Kristiyano at natutunan po natin kay Pastora Beth kung papaano po sa pamagitan ng biyaya, habag, patnubay, pag-ibig ng ating Panginoon ay mapagtatagumpayan natin yung mga pagsubok na daraanan natin dito sa lupa. Si Pastor Alexis po ang nag-discuss sa inyo na what happens when we fail. Ano po yung dapat natin gawin kung tayo po ay magkulang sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat sinabi po ng ating Panginoon, walang sino man nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon kundi ang kanyang anak lamang, ang tagapagligtas lamang po natin. Lahat po tayo ay nag-shortfall doon sa pamantayan ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na tayo ay hindi nakarapat-dapat doon sa pag-ibig ng ating Panginoon, doon sa biyaya ng ating Panginoon if we fall short. Ang ibig sabihin lang po noon, may consequences, pero nandoon pa rin yung kahabagan at pag-ibig ng ating Panginoon. Sa susunod na linggo po ay pagtutuunan po ng mensahe ay ang be on your ground sa pamagitan po ng ating kapatid na si Joshua. At ngayon po ang pag-aaralan po natin ay regaining lost ground. Tunay nga po na at the beginning, everything is perfect. Nung likhain ng ating Panginoon ang langit at lupa, everything was perfect. Pero dahil po sa kasalanan na pumasok sa atin sa pamagitan ni Eva at Adan, ay nagkaroon po ng pagkukulang, magkaroon po ng kakulangan sa buhay ng bawat isa. Bago po tayo magpatuloy sa presensya ng ating Panginoon, dahil nais ko pong imbitahan yung bawat isa sa atin na manalangin. Ito po ay isang panawagan sa buong Assemblies of God na ipanalangin ang Israel. Nanawagan na rin po ang Papa sa Roma na ipanalangin ng Israel, hindi po doon sa para sa mga Israelita, kundi para po doon sa mga nakakaranas ng matinding pagsubok dahil po sa nangyayari. Kung titingnan po natin, ito po yung mapa ng Israel, napakaliit po ng Gaza kumpara doon sa napakalaking Israel po na meron dito. Sa taas po ang Lebanon, ang Jordan, ito po ang Egypt. Dito po sa side na ito ang kanilang sinasabi nila yung border na papasok sa Ehipto. So, tayo po ay panandali ang manalangin. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatiran na nasa sa Israel at nasa sa Gaza, na naway makita nila ang kabutihan ng ating Panginoon sa kabila ng naranasan nilang bighati sa kanilang buhay. Tayo po ay manalangin.
Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sapagkat sa mga oras ito may kalayaan kami sa aming bansa, Lord God. May katahimikan sa aming lugar, Panginoon. Lord, sa mga oras ito, nawa, Lord God, abutin mo ang aming mga kapatiran, ang iyong mga lingkod na pastor, ang mga lingkod mo, Panginoon, ang mga mananampalataya, Panginoon, na nakararanas, Lord God, ng matinding pagsubok sa kalagitnaan ng gera, Panginoon. Lord, maging yung mga kabataan, Panginoon, na sabi nga po kanina sa balita ay hindi nila alam kung ano yung nangyayari, Panginoon. Or hindi nila maintindihan kung bakit kinakailangan magkaroon ng ganitong kaguluhan, Panginoon. Lord, comfort them, Lord God. Comfort mo, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat ina, ang bawat ama, ang bawat anak, Panginoon, na nakakaranas ng kabagabagan, takot sa kanilang puso, Panginoon. Nawa, Panginoon, magamit ang pagkakataon na ito na makita kanila, Lord God, that you are in control of everything, Lord Jesus. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na padalan mo sila ng iyong banal na Espiritu Santo, Lord God, that will bring joy in their heart, Lord God, despite of what are happening to them, Lord God. That they will be putting their faith into you, Lord God, that they will be experiencing the peace that this world cannot give to them right now, Lord God. Lord, ikaw ang patuloy na manguna, Lord God, sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga leader ng bawat bansa ng Israel, Lord God, ang mga leader ng mga Palestino, Lord Jesus, na ikaw ang patuloy na manguna sa kanila sa anumang desisyon na gagawin nila, Lord God, at ano naman din pong desisyon ng buong mundo, Lord God, na gagawin nila sa mga susunod na araw, Panginoon. Nawa, Lord God, hayaan mo na mangusap sa kanila ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni anak na si Jesus. Amen and Amen. Tunay nga pong natin alam kung ano yung plano ng ating Panginoon, pero ang tanging masasabi natin ay magtiwala sa kakayahan, kapangyarihan, kahabagan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, muli po nating balikan yung binasa po kanina sa aklat ng Jeremias 33, kabanata 1 hanggang kapitulo 1 hanggang 3. Ang sabi po dito, muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Ganito ang sinabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon at pagpalain po ang bawat isa na nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Dumako po tayo sa pananalangin sa ating Panginoon habang hingin po natin ang presensya, gabay at patnubay ng ating Panginoon. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Lord God, that you are in control of everything, Lord God. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na manguna sa aming pag-aaral, Lord God. Salamat sa banal na Espiritu Santo mo, Panginoon, na magiging gabay at patnubay namin sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa paglilinis ng aking puso, ng aming isipan, ng aming kaluluwa, Lord God, upang malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-aayos ng lugar na ito upang kami ay magkatipon-tipon, mag-aral ng iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na magrema ang iyong mga salita sa aming puso at sa aming buhay, Panginoon.
Hayaan mo, Panginoon, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang maihayag habang kami ay nag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, ikaw ang maitaas sa oras na ito, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang patuloy na maluwalhati sa aming buhay, Lord God. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak at aming tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Amen and amen. Amen. Tunay nga po na ang ating Panginoon po ay naririto ngayon sa ating kalagitnaan. At kagaya po ng binasa po natin sa kanyang mga salita, diba, sa pamagitan ni Propeta Jeremias. At kung titingnan natin yung kalalagayan ni Jeremias noong panahong yun, is nakakulong siya, nakabilanggo siya, naghihirap siya, naghihinagpis siya. Kung titingnan po, babalikan po natin yung aklat ni Josue na pinag-aaralan po natin sa buwang ito, si aklat ni Joshua sa buwang ito, nagkasala, di ba po, dun sa last week na ating chapter na pinag-aralan, nagkasala po yung mga Israelita, kaya hindi po napunta sa kanila yung natalo sila doon sa digmaan. At ngayon po sa chapter po nito, sa chapter 8, ay inutusan po sila ng ating Panginoon dahil sila ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Inutusan sila na muling sakupin yung lugar dahil ibibigay na ito sa kanila ng ating Panginoon. At nakita ko po ito po ang binigay ng ating Panginoon na Bible verse sa araw na ito, na sabi dito ay muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias samantalang ito'y nakabilanggo. So, pasalitang muli, paulit-ulit na nagsasabi na hindi ito yung una at hindi ito yung huli na nagsalita ang ating Panginoon kay Jeremias. At dito ngayon sa kalagayan ngayon, si Jeremias ay nakabilanggo. So, sa kalagayan din po natin, minsan tayo po ay nakabilanggo doon sa mga pagkukulang natin, kagaya nung naging tema nung ating pag-aaral po ninyo last week, na what do you do when you fail short? Minsan tayo po ay nakabilanggo doon sa ating mga pagkukulang. May sinasadya man o hindi, ay minsan nakatanikala yung stronghold ng kaaway, yung mga kahinaan natin. At ganito ang sinabi sa kanya, ako ang lumikha at humugis at naghugis ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. So muli po pinaalala ni Yahweh kung sino siya at ano ang kanyang kakayahan. Kung mananalain ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman, na hindi pa natin na-expect, di po ba? At the beginning, sabi ko nga po kanina, regaining lost ground. At the beginning, the plan was perfect when God created heaven and earth. In the book of Genesis, pinakita po ng ating Panginoon kung gaano ka-perfecto ang kanyang ginawang dito sa lupa. Pero dahil sa kasalanan, narumihan at nagkaroon ng gap yung relationship sa ating Panginoon, which is nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, which is common sa buhay ng bawat isa sa atin. Common kasi nandoon yung temptation, pero hindi dapat maging regular at normal sa buhay ng isang Kristiyano, that we fall short in the requirements of our Lord. Pero sabi ko nga kanina, hindi ibig sabihin noon na di na tayo karapat-dapat doon sa plano ng ating Panginoon. Parang ganito po yan. Nagde-drive ako dahil marunong ako mag-drive. Pero ano po kaya ang mangyayari kung doon sa side street ay nag-drive ako ng masyadong mabilis?
Una, pwede kong maaksidente. Pangalawa, pwede kong hulihin ng pulis, magkaroon ng ticket. Ibig sabihin po ba nun hindi ako marunong mag-drive? Ibig sabihin lang nun na lumagpas ako doon sa limit ng batas. So, ganun din po tayo sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka nakarapat-dapat. Nagkulang, pero sabi doon sa pag-aaral natin, kailangan magbalik loob tayo sa ating Panginoon. When we want to regain lost grounds, diba, yung mga bagay-bagay, because everything was perfect in God's plan. When we want to do all those things, we have things to remember. At yun po yung pag-aaral natin ngayong araw na ito. Ang sabi po dito sa unang pag-aaralan natin, God chooses you. Sabi po sa unang Pedro 2:9-10, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo hindi bayan noon. Kayo hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag. Ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. If you want to regain whatever loss, whatever na ninakaw ng kaaway, whatever na sinira ng kaaway, we have to think that we are chosen one. We are a royal priesthood. Diba? The chosen nation. Pinili ka ng ating Panginoon. God chooses you. You don't choose God. Kaya sa bilang ganti po, ang sabi po dito, pinili upang magpahayag ng kahangahangang ginawa ng ating Panginoon. Ano yung kahangahangang ginawa ng ating Panginoon sa atin? The beginning of God's blessing is the salvation itself. So, to know God and to let God known. Yun po yung ating mission sa ating iglesia, na makilala ang ating Panginoon at ipakilala ang ating Panginoon. Yun po yung kahangahangang ginawa ng ating Panginoon, nang tayo ay tawagin mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan, to His righteousness. Ginawa niya tayong holy. Diba? Doon sa when we fell short, God takes control. So God cleanse us when we fell short. Ang kagandahan, hindi katulad nung pagka natikitan ako sa overspeeding, ako ang magbabayad. This time, God paid it all. Lahat ng mga ticket na makukuha natin dun sa ating kahinaan, God paid it all. Binayaran na po ng ating Panginoon ang lahat-lahat para sa atin. Ano pa po ang sabi ng ating Panginoon? To regain lost ground, kailangan natin panghawakan that God has a great plan for you. Sabi po kay Jeremias sa unang kabanata, kapitulo 5, bago ka pa ipaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. At babalikan po natin mamaya, noon propeta ang tawag. Ang mamaya po, ang tatawagin na sa atin ay ambassador ng ating Panginoon dito sa lupa, sa lahat ng bansa.
At ang sabi po sa kay Jeremias ulit sa kabanata 29 naman, 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Para po ito sa bayan ng Israel. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Regaining lost ground means minsan dadaan tayo doon sa mga pagsubok kagaya po ng diniscuss ni Pastora Beth. But we can regain all those things. Diba? Kung titingnan natin dito sa binasa natin kay Jeremias ulit, nakabilanggo si Jeremias. Sometimes, God needs to break us so we can rebuild us. Diba? Sometimes, dadaan tayo sometimes talagang kailangan dumaan tayo sa pagsubok to purify us para mapuro kung ano man yung meron tayong mga pagkukulang. Doon sa diniscuss ni Pastor Alexis. Diba? We need to work on it. God has a plans for you. God's answer can be yes, can be wait, and can be a no. But sabi ng ating Panginoon, everything works for good for those who trust in the Lord. Kung nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon, God has a great plan for you. Di mo man maiintindihan ngayon, but just let God take control of everything. Di po ba? God has a plan for you to success. God has a plan for you to be honorable. God has a plan for you to be blessed, to be bountiful, so you can bless others. Yan po yung plano ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi po dito sa pangatlo nating pag-aaralan, God will use you. Kasama doon sa plano ng ating Panginoon ay ang paggamit niya sa atin. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 5, Kapitulo 9, 11 hanggang 21, ang ibig sabihin sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. So ito po tayo ay hindi na bilang propeta, kundi bilang isinugo ng ating Panginoon dito sa lupa. Tayo yung representative ng ating Panginoon. Tayo yung buhay na patotoo sa sanlibutang ito. So, paano ka magiging patotoo kung meron kang mga shortcomings? Hindi po tayo magiging perfecto. Hindi ko po hahanapin sa inyo na maging perfecto kayo. Pero sabi po ng ating Panginoon, for you to regain the lost ground, you have to start working. Diba? Ang mga Israelita sa panahon ni Joshua, hindi naman sila nagpatumpik-tumpik lang, di po ba? Nagplano sila
Naghanda sila ng muling pagsubok. Gumising sila ng maagang maaga para sakupin ang bayan. Ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. So tayo pa bilang isang Kristiyano, hindi natin kakayanin na i-regain yun ng mga nawalang teritoryo para sa atin. Yung mga ninakaw na pagpapala ng kaaway sa atin. Kung hindi po tayo kikilos. Again and again, this is an spiritual battle. At sabi nga po dun sa mensahe ng aming pastor, if you do not do the battle now, it will be a harder battle for the next generation. Kung hindi natin itatama yung mga bagay-bagay sa mga oras na ito, magiging mahirap itong pakikibaka sa darating na panahon. Ano po ibig sabihin noon? Kung hindi mo sasanayin yung anak mo habang bata pa na pumunta sa church, pagdating sa panahon na may isip na yan at kaya niya nang gawin ang mga gusto niyang gawin, hindi magiging normal sa kanya ang pagpunta sa church. Kung hindi mo sasanayin ang bata, sabi po nakwento sa akin nung aming associate pastor, sa umaga daw, kasi meron po siyang tatlo na maliliit na anak. Sa umaga, ang ginagawa niya, paggising niya sa umaga, magbabasa siya ng Bible. 2 chapters ang babasahin niya. And then yung 1 chapter, babasahin niya yun habang kumakain yung mga anak niya. Kasi dalawa po yung pumapasok, yung isa hindi pa. So habang nag-aagahan yung mga bata, nagbabasa siya ng Bible. Just for the purpose na makita ng mga bata na it's normal, it's a must na magbasa tayo ng Bible. Or mananalangin before kumain. It is a must na kailangan manalangin tayo before kumain. And that is evangelism. Those are ministries. Hindi po kailangan maging member ka ng music ministry, maging leader ka ng youth ministry, men's ministry, women's ministry. Yung pang-araw-araw nating buhay ay ministeryo na sa atin. Ministeryo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, no matter ano po yung ministeryo na meron po tayo ngayon, God has put you in that ministry. God will use you in that ministry. Sabi ko nga po, di ba, sa eskwela, paano ba natin gagampanan yung ministry natin? Ikaw mismo, mag-aral ka sa sarili mo para makakuha ka ng mataas na grade, hindi para mapapurihan ka, kundi para sa kalawalatian ng ating Panginoon. Ikaw mismo, huwag kang mangopya. Ikaw mismo, huwag kang kumopya ng assignment. Di po ba? Ikaw mismo, maging bahagi ka ng pagbabahagi ng kaalaman. Diba? Maging katuwang ka doon sa pagbabahagi ng kaalaman. Maging mabuti kang estudyante. Maging mabuti kang ehemplo ng pagiging estudyante. Masipag, gumagawa ng trabaho, masunurin sa teacher. So, yung mga bagay na yun, ministeryo na natin sa ating Panginoon. Di po ba? Ang sabi dito, kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So that is the greatest commission na binigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa unang pang bahagi, ang ibig sabihin sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang na kaibigan. Di po ba? Hindi na lang tayo disipulo, kaibigan po tayo. Ano yung difference between friends and disciple? So pag sabi po nating friends, you can tell meron tayong relationship doon sa taong yon.
Pwede kang magsabi kung ano yung gusto mo, pwede kang magsabi kung anong pangangailangan mo, pwede kang magsabi kung anong ayaw mo dun sa taong yun. Pagka-disipulo ka lang, tagasunod ka lang. Utos lang ng utos. So, one way lang. Di po ba? Pero, itinuring tayong kaibigan ng ating Panginoon. Which means, meron tayong communication dun sa tao. Two-way ang communication natin sa ating Panginoon. Ang sabi po dito sa pangatlo, which is the good things about it, that God will use you, God will be with you. Sabi po sa Deuteronomio 31, Kapitulo 7 hanggang 8, sabi po dito, ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo sa samahang kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen. Di po ba? Sinabi ni Moises sa kanyang second in command na huwag kang matakot, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Di po ba? So, pagka ganun, ibinibigay, hindi kagaya nung kay Moises and kay Joshua. When Moises died, he left Joshua, di ba? This time, kasama natin ang ating Panginoon. You're not regaining lost ground by yourself. You're doing it with God. Because you cannot regain lost ground by yourself. You need to be with God. In relation with God sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. If you want to regain lost ground, whether it is your family member, whether it is your job, your education, whether it is in your personal life, you have to, sabi diba sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord. Kailangan ipagkatiwala mo sa ating Panginoon. It will not be easy to regain lost ground, but we know how this story will end. Alam na ninyo kung ano magiging istorya ng mga bagay-bagay na ito. And that is regaining lost ground. Di po ba? When you want to regain lost ground with your relationship to your spouses, to your kids, you let God in control of everything. Yung pamumuhay mo, yung pagsasalita mo, yung pagkilos mo, let God be in control of everything. If you want to regain lost grounds in your education, let God be in control of all those things. Diba? Ang pagpapasakop ay ang pagbibigay ng lahat-lahat. Paghayaan siyang mag-control sa lahat-lahat sa iyong buhay. Sabi po dito, when God is with you, kaakibat na po nun is God empowering you. God empowers you as you gain the lost ground. Kasi, hindi ito magiging madaling pakikibaka. Diba? Sasabi nga ng mga abogado,
tatapatin na kita, hindi ito magiging madaling proseso, pero may papanalo natin ang kaso. Sabihin niyo po sa atin ng ating Panginoon, hindi ito magiging madaling pakikibaka, pero mananalo tayo dito. Sabi po kay Timoteo, sa ikalawang Timoteo, Kabanata 1, Kapitulo 7 hanggang 8, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang manghihinayang magpatotoo para sa ating Panginoon. Huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa kanya. Ito po ay si Pablo. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Of course, regaining lost grounds requires powers. And there's no greater power than the power of our Lord. The power na nagsabi kay Jeremias, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng daigdig, ang buong daigdig, the whole universe. Yun po ang sabi sa atin ng ating Panginoon. So when He empowers you with everything na meron siya sa iyong buhay. Hindi magiging madali yung pagbabagong buhay, but God will lead you, guide you. He will never leave you. He will never forsake you. He will always be there for you. Yun po yung perfect plan ng ating Panginoon, which will lead us to the last point here. Sabi po, the God's greatest goal for you and for me is in John 3:16 and 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. The lost ground is God's perfect plan to have you and me in His kingdom. That's the greatest ground na pwede natin i-regain. Regaining ground is regaining yourself. Regaining who you are in front of the Lord. Diba? Yung purpose-driven life, sabi doon. Sino tayo? Bakit tayo nilikha ng ating Panginoon? One reason why God created us so that we can worship Him. We can glorify Him, diba? Sabi ni Pedro sa aklat ng Revelations, nung pinakita sa kanya ang langit, nakita niya yung multitudes of people, hindi mabilang na number ng tao, na umaga at gabi ay nagpupuri sa ating Panginoon. That's the ground na gusto kong makita natin. Yes, God has a plan for us dito sa lupa. A plan for us to prosper. A plan for us to be blessed. But I want you to see that God's greatest purpose ay yung makasama ka sa langit. God will bless us with those financial things so you can be a blessing to others. God will bless us wisdom para makapag-share ka dun sa iba. God will bless us strength para matulungan mo yung iba, para maging kalakasan ka para sa iba.
At dumaan man tayo doon sa mga pagsubok na yun, I know that sabi po ni Pedro, to die is to gain. Lahat tayo dadaan po doon sa mga ganun, sa ganoong sitwasyon ng ating buhay. Dumaan doon yung mother ko, dumaan doon si Nanay Norma, si Ate Juliet, si Ate Jenny, si Kuya Al, si Sister Raquel, si Brother Eddie, si Mami Noemi. Dumaan po sila doon sa yugto ng bahagi ng gagampanan natin dito sa lupa. To be with God forever. Yun po yung plano ng ating Panginoon. And while we are here on earth, at sabi po dito sa pangwakas nating pag-aaralan, sa Aklat ng Juan, Kabanata 8, Kapitulo 36, sabi dito, kung anak ang nagpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. If the Son set you free, you will be free indeed. For us to regain the lost ground, we need to be free. Hindi mo po mabubuo yung pangarap mo if you're not free. Hindi mo po makikbubuo yung mga gusto mo, makakamit yung mga gusto mo if you're not totally free. Our journey here on earth begins when God set us free. Yun po yung plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, to set us free. If the Son set you free, you are free indeed, no matter what the circumstances is, no matter what's the condition is, no matter what the temptation, whatever temptations may come. If the Son set you free, you are free indeed. Ano man yung sinasabi sa iyo ng kaaway sa mga oras na ito, if the Son set you free, you are free indeed. Ano man yung pinapakita sa iyo ng kaaway sa mga oras na ito, if the Son set you free, you are free indeed. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. O aming Amang Banal, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa salita na ibinigay mo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw yung nagpapalaya sa amin, Panginoon. There's no greater joy, Lord God, than being with you, Lord Jesus. Lord, palayain mo kami sa anuman tanikala ng kaaway, Panginoon, so we can move and be free, Lord God. Palayain mo kami sa takot na nararamdaman namin, Panginoon. Palayain mo kami, Panginoon, sa inggit na nararamdaman namin, Panginoon. Palayain mo kami doon sa pangungutya namin sa aming sarili, Panginoon. Because we are chosen people, Lord God. You have chosen us, Lord God. We are your ambassadors, Lord God. Oh, we proclaim your power, Lord God, sa aming
pamilya, sa aming asawa, Panginoon, sa aming kasintahan, sa aming kaibigan, Panginoon. We proclaim your power, Lord God, sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming mga kapatid. We proclaim your power, Lord God. We declare blessings unto them, Lord God. We declare blessings in our work, in our studies, Lord God, in our business, Lord God. We declare your power, Lord God. We declare your victory in the future, Lord God. We declare victory, Lord God, sa buhay namin, Lord God. We may not face Goliath, Lord God, but we have our own giants, Lord God. And we know how this story will end, Lord God. Salamat, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala sa iyong mga anak, Panginoon, na narito ngayon sa iyong kalagitnaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala, Lord God. Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, Lord God. We declare healing, Lord Jesus. Hallelujah. We declare healing, Lord God. Healing from our physical body. Healing from our emotions, oh God. Healing, Lord God, sa aming pamilya, sa aming relationship, Lord God. We declare it by the name of your Son, Jesus Christ, Lord God. Lord, thank you, Lord God. This we proclaim, Lord God, in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Muli po, isang pinagpahalang araw po sa ating lahat. And let's continue to regain lost ground for God's kingdom. Sa Diyos po ang kapurihan, sa Diyos po ang kadakilaan. Salamat po.